Abaya Hawa, Isaya Hawasay, ang may likha ng ating buhay. Abaya Hawa. Bawa kuar tawab abaya hawa. Kal halal hawad abaya hawa alhayam. Bahasa masyayak hawa syai. Bahasam raw kakadas. Kwam Yasharala Ilda Oper Maharlika Philippines. Tawada abaya hawa. Yaman. Okay, ang topic natin, November 1 and 2 are the feast days of the demons or satanic holiday. November 1 at 2 ay pista ng mga demonyo o satanikong pangilin. Ngayon ay Pitsa 2. Kahapon 1 at ngayon. Pista ng mga demonyo o satanikong pangilin. Sa English, satanic holiday. Walang kamalay-malay ang sangkatauhan. Kahapon dumaan kami sa sementeryo, napaka-traffic. Traffic ang sementeryo sa karsada. Ang daming nagpuntahan sa sementeryo. Yan. Yun dyan sa ano. Aywan ko sa tao talaga, grabe. Dami talagang mapupunta sa impyerno. Dami talaga eh. Wala. Kahit tad-tad na sa YouTube channel ang ating pangangaral, wala. Dinidma lang nila. Walang pagkakaiba sa panahon ni Noe at ni Matusalem na 120 years silang nangangaral. Nagbabala na may baha darating pag hindi sila magbalik loob kay Hawa at hindi magsisi. Wala talaga, grabe. Ngayon, talakayin lang natin to para wala na silang isosumbat. Okay. A piece of demons. A piece of demon. Oh, yan, nakalagay yun sa karitula, oh, sa kalye. Pista ng mga demonyo. Oh, tingnan naman, oh, satanic holiday. Tingnan mo ang tsura nila. Yung Halloween. Demonyo. Demonyo talaga. Basa. Colossus chapter 2 verse 8. Mag-ingat na huwag maging bihag ng sinuman sa pamamagitan ng mga turo ng walang kabunuhan at panlilinlang na hindi nagmula sa Masyaya na si Yahawashai, kundi sa pamamagitan ng mga tradisyon ng mga tao at mga tuntunin ng mundong ito. Tradisyon ng mga tao at tuntunin ng mundong ito. Mag-ingat na hindi tayo sasali dyan. Dahil makademonyo yan na from original to. Colossus chapter 2 verse 8. Basa. Ang Halloween ay hindi matatagpuan sa Biblia. Ngunit ang ibig sabihin nito ay ang mga bata ay nagbibihis na parang multo, aswang, halimaw, at iba pa, at nagbabahay-bahay para humingi ng kende sa gabi ng ika-31 ng Oktubre. Ngunit ang buong kahulugan ng Halloween mula sa Webster's Dictionary ay nagsasabi na ang ika-31 ng Oktubre ay sinusundan ng tradisyon na nagbibihis ng demonyo sa gabi. Nakarang araw, mga bata dumadaan din, kumakatok. Humingi ng kindi.
Sabi ko, yung kindi para sa Halloween, pista ng demonyo yon. Huwag kayong mag-practice dyan. Dahil pag makipista kayo sa demonyo, dadalhin kayo sa impyerno. Kasi yung kaibigan nyo, demonyo, taga-impyerno yan. Wala, tumahimik ang bata. Ngayon, tingnan mo ha. Anyong demonyo? Kasi, hindi naman yan pista ng patay. Yes. Walang pista ng patay. Sa totoo, pista ng demonyo. Tingnan mo yung itsura. Ano? Ito nasa mukha. Kilala to ni Pastor Buddy yan, Oo. Direktor yan. Direktor ng kabubalagan. Yan, Mga ano yung Direktor Albano, di ba? Cameraman. Mga patay na taong Tingnan mo mga itsura, artista. Anyong demonyo. Kala ko si Lugi po yung isa Yan. So, nag-aanyong demonyo sila kasi pista nga ng demonyo. Hindi yan pista ng patay. Kasi walang patay babalik. Mamaya, may verse dyan na walang babalik na patay. Ano pa si Chito Diaz, Basa. The truth about Halloween. Ang katotohanan tungkol sa Halloween. Ang idea ng pag-obserba ng Oktubre 31 bilang isang holiday na nagmula sa sinaunang Celtic na pari na tinatawag na Druids noong mga 300 BC. Ang James L. Melton. Noong 300 BC pa, pero mo, yung mga Celtic na pari, sila yung dito, ng Halloween. Nag-imbento. At naging tradisyon nila. Basa. Bakit tinawag na pista ng Diablo ang Halloween? Malawakang paniniwala ngayon na sinusubukan ng simbahan na palitan ang Celtic Festival ng mga patay ng isang kaugnay na pista ng mga patay ay ipinagdiriwang katulad ng samhain na may malalaking pagpaparadang nagliliyab na apoy at nagbibihis ng mga kasuotan bilang mga santo, mga anghel at mga demonyo. Kahit sa TV, tingnan mo ang palabas. Ang palabas doon sa mga nag-ano rin ng demonyo. Nag-costume din. Nag-make up rin ng demonyo. Yung Celtic Festival, pinalitan nila pista ng mga patay. Pero ang totoo, pista ng demonyo yan. Basa. Ang Halloween ba ang Devil's Day? Ang Halloween ang pinakamahalagang araw ng taon para sa mga mananamba ng Diablo. Ayon sa tagapagtatag ng simbahan ni Satanas, at ang lahat ay hinimok na iwasang ipagdiwang ang madilim na araw na ito. Naghahanda ang mga tao sa buong mundo na magsuot ng magagarang costume ngayon, October 31, habang naghahanda sila para sa pagdiriwang ng Halloween. Bero mo ha? Ang Halloween, ang mahalagang araw ng taon para sa mga mananamba ng Diablo. Ayon yan sa tagapagtatag ng simbahan ni Satanas. Yung Church of Satan, sabi nila, mahalagang araw yan, November 1 and 2. Mahalagang araw sa kanila. Tingnan mo, yan, ang costume ng demonyo. Nanonood yung mga babae, Ipaparada sila, yan. Maraming nanonood. Yan. Kasi nagsakay ng karang yun, para tumaas. Yan, Ito, walang karang to. Ito isa may karang, Marunong rin ako sumakay ng karang. Na-train ako sa probinsya,
Ghosts are demons, not dead people. Ang ghost o ang multo ay demonyo, hindi patay na tao. Ito, ghost to eh. Akala nila bumalik yung patay. The dead cannot communicate with the living. Ayon sa Ecclesiastes chapter 9 verse 5 at saka sa Job chapter 7 verse 9 to 10. Basahin natin itong talata sa original Hebrew Bible. Okay. Basa. Ecclesiastes chapter 9 verse 5. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay. Ngunit ang mga patay ay walang nalalaman at wala nang kagantihan dahil ang kanilang alaala ay nakalimutan. Walang kagantihan yan dahil kung ang mga patay may kagantihan, binaril siya dito, tapos babalik siya, balikan niya yung nagbaril sa kanya. At yung mga namatay, tapos maraming nakautang sa kanya, balikan niya, singilin niya yung mga nakautang sa kanya, hindi marunong magbayad. Pero hindi na nga sila pwedeng bumalik. Sino yung nakitang patay nga bumalik? Demonyo yun. Nanggagaya, ginagaya. Basa pa, ito pa. Familiar spirit. Job chapter 7 verse 9 to 10. Parang ulap na lumulutang at nawawala kapag namatay ang tao. Hindi na siya makakabalik. Hindi na siya uuwi. Mula sa kanyang mga kakilala, siya ay malilimutan. Hindi na nga makabalik. Walang patay na bumalik. Kasi ang iba, maglagay ng kandila sa baba, baka dadalaw yung mga kaluluwa ng mga kamag-anak daw nila. Dapat di maglagay. Sinabi na nga ng Job chapter 7 verse 9 to 10. Kahit sa Babylonian, ganito rin pagkasulat eh. Babylonian Bible. Walang pagkakaiba. Ito sa original to. Ang makita ninyong nagmumulto ay mga evil spirit yan nga nagkaroon ng kaluluwa. Kasi kung ang evil spirit walang kaluluwa, hindi na sila makapagmulto. Kasama ni Mastima ang 30% na mga demons. Ang 70% kulong. Pati mga sitan, mga fallen angel kulong. Si Mastima lang ang malaya ngayon at saka 30% ng mga demons. Kaya lang, karamihan sa mga demons, may mga kaluluwa na. Paano sila magkaroon ng kaluluwa? Ito, basa. Pagano ba ang pagdiriwang ng kaarawan? Bueno, iminumungkahi ng kasaysayan na ang mga pagdiriwang ng kaarawan ay inorganisa ng mga pagano. Naniniwala sila na ang masasamang espiritu ay nagkaroon ng pagkakataong magkaroon ng kaluluwa. Dahil sa birthday, nagkakaroon ng kaluluwa ang mga evil spirit, masasamang espiritu. Nagkakaroon ng kaluluwa at may kaluluwa na sila yung nagmumulto. Na akala ng mga tao, mga ninuno nilang namatay, mga kamag-anak nilang namatay, kaibigan namatay, bumalik, hindi na nga makabalik. Hindi pinahintulot ni Aba Yahawa kasi pag pinahintulot yan, magulo na ang mundo. Mas matindi pa sa Bagyo. Dahil maraming magsibalikan. Yung mga may utang, babalikan yun, singilin. Yung pumapatay, yung pinatay siya, kaya siya namatay, balikan niya para makaganti siya. So, ang patay hindi na talaga makabalik para hindi makaganti. Malinaw nga, dalawang Ecclesiastes at saka Book of Job. Ngayon, sino yung nagmomorto? Mga evil spirit nga nagkaroon ng kaluluwa. Dahil
Dahil sa birthday ninyo. Itigil yung birthday niyo kasi dadami ang mga multo dahil sa inyo. Marami kasing walang alam. Akala niya, kasi prayer lang yan, nagpasalamat lang ay may dagdag kaarawan. Anong pasalamat? Pasalamat ka na pinanganak ka makasalanan na, pasalamatan mo yon. Sa tiyan pa lang ng ating magulang, pitos pa tayo, makasalanan na. Paglabas mo, oha, makasalanan ka na. Kahit hindi ka nakagawa ng kasalanan. Kasi ang kasalanang mayroon sa iyo ay namanang kasalanan mula kay Adan ni Eva. That is original sin. Yan. Kung bakit hindi dapat magbe-birthday. At saka kung nagbe-birthday ka, ay ikaw ay nag-anniversary sa kaarawan ng idolatry. Kaarawan ng idolatry, birthday ng idolatry yan. Yung ginawa ni King Pharaoh sa Egypt. Sa bawat taong magbe-birthday, nagkaroon ng anniversary o birthday ng idolatry. At saka hindi pwede maglagay ng kandila. Ang iba naman pag may mamatay, naglagay ng kandila. Very ignorant. Alam mo yung naglagay ng kandila, the light, that is Lucifer. Lucifer is a light bearer. Maglagay ka, may namatay, naglagay sila ng kandila agad. Sa picture nila, pinilitag kandila. Mali! O kayong nanood sa YouTube channel, you are very ignorant. Pati mga harim ng Hebrew Israel, ganun rin, naglagay rin ng kandila. You are recognizing the demons, the devil, the Satan. Aywan ko, ang tagal ko na tinuro yan pero tulibagbag talagang utak, di talaga makinig, di marunong sumunod. Kailangan talaga paulit-ulit ang pangangaral para maintindihan. Minsan makasabi na ko na siguro wala kang IQ. Pinangangaral na ulit-ulit, ganun pa rin. Pag mamatay, maglagay ka pa rin ng kandila. Birthday mo, cake, may kandila. Sa November to, mamayang gabi, maglagay rin ng kandila sa pintuan. Doon sa squatter area, natumba ang kandila. Nasunog buong squatter area. Totoo yan. True to life story yan. Pinatay ng mga kaluluwa. Wala. Sabi nga dito, are celebrating birthday, vegan? Well, history suggests that birthday celebration were organized by the pagan. They believe that evil spirit got their chance to possess a soul. Magkaroon ng kaluluwa ang evil spirit dahil sa birthday mo, dahil sa greeting mo. Pwede baguhin. Happy special day to you. Pwede yun. Happy special day to you. Greeting special day to you. Ayan, special day. Huwag yung birthday. Happy birthday to you. Ang word birthday, that is, you're giving the devil soul to the demons, to the evil spirit. You got it? Kayong nanood sa YouTube channel? May mga kamag-anak kayong namatay, lalagay rin kayo ng kandila sa picture. Yung picture niyo, at least pilitan ninyo kandila. Papatunay may namatayan kayo. Nag-recognize kayo ni Lucifer. Light bearer, Lucifer. Naglagay ka ng ilaw. Kandila, wala yan. Hindi yan biblical ang kandila. Walang mababasang kandila. Gawa ng mga pagano yan, ng mga satanism. Sino bang may namatayan? Naglagay din kandila. Dami. Kahit mga believer. Kasi matigas ang ulo, hindi na nga nakaintindi. Nandito na nga, paulit-ulit na natin pinangangaral, pero ganun pa rin ginagawa. Minsan masasabi ko, wala talaga kayong IQ. Kung may IQ man, 1 lang, 1. 1 IQ. Tingin namin.
Ah. Oh, sino tong nagmumulto? Akala nyo, bumalik ang kamag-anak nyo, ito? Hindi. Walang patay makabalik. Hindi nga. Not dead people, kundi ghosts are demons. Bakit naka-ghost yung demons na yan? Kasi may kaluluwa na, pwede na siya magparamdam. Pag ang evil spirit, walang kaluluwa, hindi makapagramdam yan. Pero pag may kaluluwa na, makaparamdam na sa tao. Sino bang magulang sa evil spirit? Si Lilith at si Samael. Si Lilith nanganganak ng demonyo 100 every day. Mababasa yan sa original Bible. Wala yan sa 66 book. Pinagtatanggal nila. Ito. Noong Nobyembre 1, 1478, ang museum, di ba? Basa. Marami sa atin ang alam na ang Nobyembre 1 at 2 ay araw ng mga patay. Yun ang alam nyo. Kayong nanood sa YouTube channel. Akala ninyo yun? Tandaan nyo ang nangyari noong November 1, 1478. Ano ba ang naganap? Basa. Kundi araw ng pagtatatag ng Spanish Inquisition. Spanish Inquisition. November 1 yan. Nangyari. Basa. Talaga bang alam mo kung ano ang banal na Inquisition? Talagang alam ba ninyo? Basa. Katolika tungkol sa tinatawag na banal na Inquisition. Etong Katolika. Katolik. Ano tong banal na Inquisition? Basa. Of torture ay nagpapakita ng kwento ng lahat ng ginawa ng simbahang Lahat ng ginawa ng simbahan, nag-torture sila. Doon nangyari sa November 1. Anong gitorture nila? Basa. ang mga Katolikong Espanyol ang may pakana ng pagpatay At pag-torture sa mga inosenteng tao. pagpatay at pag-torture sa mga inosenteng tao. Ano yon? Yung simbahang Katoliko. Catholic Church. Mas masahol pa pala to sa Islam na doktrina ng Quran na papatayin yung hindi manampalataya. Ito, ganon. Talagang massive tong pagpatay. Basa. Kaya kapag nagdiriwang kayo ng Halloween, Kapag kayo'y nagdiriwang ng Halloween, ano ang kalabasan? para bang nakikisa kayo sa mga mamamatay tao sa isang paganong selebrasyon. Yan. Okay. Kayo na mga nag-Halloween celebration at nagpista kayo ng mga patay na hindi naman bumalik ang patay, pista ng demonyo yan, ay ito ang nangyayari. Para bang nakikiisa kayo sa mga mamamatay tao sa isang paganong selebrasyon. November 1, banal na Inquisition, maraming pinapatay sa mga Katolikong simbahan ng mga tao, mga inosente. Tinotorture nila. Grabe. Dito na tayo. Point number 1 na. Basa. Lilipat ba sa langit kapag ipapanalangin na maligtas ang mga mahal sa buhay na namayapa na mula sa purgatorio o sa impyerno? Ito. Kasi yan ang doktrina ng Roman Catholic na malilipat daw sa langit yung mga patay na napayapa na, ang iba na sa purgatorio, ang iba na sa impyerno. Malipat daw sa langit pag
magpamisa ka, ipagpre ang mga patay. Tingnan natin, basa. Hebrews chapter 9 verse 27. Itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamatay at pagkatapos ay ang paghukom. Judgment na. Pag ang tao mamatay, judgment na. Wala nang ilipat pa uli. Judgment na. Pag namatay ka, ligtas ka, doon ka sa langit, sa third heaven. Pag hindi ka ligtas, sa third heaven, sa kabilang side naman, sa Hades. Third heaven pa rin. May pagitan lang bangin. Ang Hades, third heaven pa rin. Ang Paradise, third heaven. Ang gitna doon, bangin. Ang namatay ay may paghukom na. Itinakda sa mga tao na sila'y minsan mamamatay. Mamamatay at pagkatapos ay ang paghukom. Pag nahukuman ka na sa third heaven, sa paradise, permanente ka na doon. Pag namatay ka, nahukuman ka sa Hades, sa third heaven, sa Hades, permanente ka na. Wala nang pagbabago. Forever ka na sa impyerno at forever din ito sa paradise, sa langit. Pagbaba ng new heaven, new earth, malilipat na. At least, new heaven, new earth. May taga-parang ng iba, taga-bangkita at taga-mansion. Pero, ang hindi ligtas doon sa impyerno, sa Gehenna, dagat-dagatang apoy. Gehenna yon. Wala pang Gehenna ngayon, Hades pa lang impyerno. Basa. Lucas chapter 16 verse 19 to 26. May isang mayamang laging nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang kulubing nagngangalang Lazaro na tagtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman, sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kaniyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham sa langit bilang isang parangal. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Pansinin mo ang pagkaiba sa mayaman at saka sa pulubing si Lazaro. Ang mayaman nagdaramit ng mamahalin at sagana sa pagkain araw-araw. Ang pulubi ay walang pagkain at nandoon na siya sa hapag ng mayaman, baka may mumong mahulog, doon na siya makakain sa mumong. Tapos yung may sugat pa siya, dinidilaan pa ng mga aso. Pero actually, ang mayaman, mabait ito eh. Kasi kung hindi mabait ito mayaman, sabihin ng guard, ilabas mo yung pulubi na yan. Bakit nandito yan sa hapag? Dito sa lamisa ko. Labas mo yan. Pero pinayaan lang ng mayaman. Mabait ang mayaman. Kaya lang na impyerno kasi hindi niya kilala si Hawa. Hindi salbahe. Hindi niya kilala o siya nakilala sa Bible ng mga fallen angel Bible, ng mga satanic. Pero mabait ang mayaman. Kasi biro mo naman, kung masalbahe yung mayaman, walang Lazaro makapasok sa bahay niya. Kadiri yan. Palabas yan. Oo. Palabasin niya sa kanyang Tapos security guard. Kadiri pa kasi marami sugat. Oo nga. Oo, nakakadiri. Pero, nandun lang. Pero ang si Lazaro, makakain naman kasi siguro, pabigyan pa rin pagkain yon. Laglagan na lang mga kanin-kanin. Kasi ang akala kasi ng mga tao, pag mabait ka, langit ka, hindi. Kailangan kilala mo ang tunay na pangalan ng Creator. Hindi sapat ang mabait. Kasi ang kabaitan mo, sabi ng Bible, ay parang maruming basahan lang yan sa kanyang harapan. Mabait ka na ha, pero you are like the filthy rag
Paano ka maging perfect na paglabas pa lang sa tiyan natin magulang makasalanan na? Kung wala kang nagawang kasalanan, pero ang kasalanan mayroon sa iyo, yung inheritan sin, nga namana mula kay erag ni iba. O, hindi ka talaga perfect. So, hindi yon ang garantiya sa kabaitan mo mapuntag langit. Tingnan mo mayaman, hindi napuntag langit yon. Pero si Lazaro, dinala ni Abraham sa langit. Oh, dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham sa langit. Ang nagdala yung anghel doon sa piling ni Abraham sa langit. So, makita mo ang pagkakaiba. Ngayon, tuloy tayo. Basa. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila. Dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. Ngunit sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mo ang nagpasasaka sa buhay noong ikaw ay nasa lupa. At si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay maligaya siya rito samantalang ikaw na may nagdurusa riyan. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin. Kaya't ang mga narito ay hindi makakapunta diyan. At ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito. Ang pagitan lang bangin. Pareho yan third heaven. Ang akala kasi dati, pati mga pastor o bishop ng mga Christian, na sa third heaven daw si Lazaro, ang mayaman, nasa ilalim ng lupa. Ang Hades, ilalim ng lupa. Paano maging pagitan ay bangin? Na kalawakan ang pagitan. Mali. Kayong mga pastor o bishop, ang akala ninyo ang Hades sa ilalim ng lupa, tapos ang paradise ay nasa third heaven. Ayon sa Book of Enoch, ang paradise nasa third heaven, ang Hades nasa third heaven, may pagitan lang ng bangin. Pareho third heaven, bangin lang ang pagitan. Yan ang linaw sinabi, oh. Kaya lang nalaman, dahil nakasulat sa Book of Enoch, na hindi tanggap ng mga Christian pastor. Ayon na ipabasa ang Book of Enoch, para manatili kayong ignorante. Pero sabi pa naman, ang di magbasa ng Book of Enoch, Ay matinding parusa sa Judgment Day. Pero mo na-rapture si Enoch, pagbalik niya, nagdala siya ng aklat na 366 book, tapos hindi tanggapin na galing sa langit yung aklat na yan. 366. Tapos ang ginawa ng Vatican, 66 lang na sana, 300. Nakabuuan ng Bible, 777 books. So, ignorante talaga ang mga pastor, bishop ng Christian. Ignorante. Walang kalam-alam. Ang sinamba nilang tagapagligtas ay fallen angel, demonic, hayop, baboy, butiki, kabayo, at isda. Pero hangang-hanga sila kay Jesus Christ. Hindi na alam na hayop yun, halimaw yun. Si Dagon yan at saka si Libyatan. Linglang nga kayo. Kasi hindi kayo nagbasa ng ibang aklat sa kabuuan ng original Bible. Nakatali lang kayo sa 66 book. Tapos, tayong tao, number 6, dahil si Adan nilikha sa pang-anim, nagbasa ka ng Bible na 66, plus ikaw number 6, tatlo ng 6. Tapos takot kayo sa 666, na mismo kayo, nagbasa ng Bible ninyo, ay 666 na kayo. Wala.
Nalinglang talaga. Pero ito na, para makawala na kayo sa paglilinglang. Kasi kami dati nalinglang din kami eh. Ako nalinglang din ako dati. Pero salamat ni Aba Yahawa ay nakawala kami sa paglilinglang. Kayo, ayaw kayo maniwala sinabi namin? Gusto pa rin kayong manatili sa linlang? Sige kayo. Pagdating ng paghukom, wala na kayong isusumbat sa amin. Na mga born again Messianic. Na manatili kayong born again Christian. Na ang Christian ang galing sa Egypt yan. Originally Christians from Egypt. Pinalaki lang ng Vatican. Ngayon, sabi rito kaya sumigaw siya. Kasi, ang mayaman kasi, pansinin mo sabi namatay rin ang mayaman at inilibing. O may naglibing. Kay Lazaro, walang naglibing. At inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, yan, hadistan, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo na kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y naghirap sa apoy na ito. Ngunit sumagot si Abraham, anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay noong ikaw ay nasa lupa at si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Pero ang mga iba ayaw sa kahirapan dito. Utang ng utang, walang bayad-bayad. Makamundo ang kanyong ambisyon. Ayaw ninyong maghirap. Si Lazaro, nagtiis sa kahirapan. Ngayon, sa langit, sa paradise, masaya. Ang mayaman, gusto kayo sa mayaman, maraming pera sa gana, doon naman kayo sa impyerno, bagsak, sadis. Ayaw magsimba dahil puro hanap ng pera. Araw ng Sabat sa pagsimba, hindi nagsimba. Kinalimutan si Hawa, pero hindi kinalimutan yung pera. Para makapera. Samantala lang yan dito sa lupa. 6 na araw binigay ni Hawa sa atin, mulang Sunday hanggang Friday, sa paghanap ng pera. Pagdating ng Saturday, Sabat, dapat doon sa kanya. Pero kinuha mo lahat ang araw. Ninakaw mo ang araw ng Sabat. Ayaw mo magsimba kasi hanap ng pera. Ngayon, anong mangyari? Talo ka sa mayaman. Ang mayaman, magara ang damit, saganang-sagana, ikaw hindi sagana, pero pareho kayo, mga tulibagbag, magsama-sama kayo sa daigdig ng mga patay. Ang pananaw kasi ng tao, dito lang sa lupa na kailangan may pira ako, sagana. Hindi mo tinitingnan ang buhay na darating sa kabilang buhay, sa kabilang daigdig. Dito ang tiningnan mo. Mag-active lang uli pag makita ng sikat sila doon, may shooting. Aatin ako. Kung walang shooting, hindi mo atin. Pwede ba ko sasali dyan? Kahit na lang maghugas ng, magpunas ng, ng CR o magtitinda ng gulay. Walang sahod to! Sige lang, okay lang, walang sahod. Tingnan mo ang tao, makalupa lang talaga ang pananaw. Walang pananaw sa kabilang buhay. Kailangan kasi, doon ka magpasikat kay Hawa, hindi ka magpasikat sa mundo. Kailangan lalabas ako pelikula para sisikat ako. Pang mundo lang kasikatan yan. Ang labas sa'yo ay sikat supoy. Dapat sikat ka kay Hawa. Dahil nakita ni Hawa, every Saturday, every Sabbath, nandoon ka. At siya laging sinasamba mo, hindi yung sasamba ka kay Hawa. Pagkatapos, may Christian doon, may fallen angel. Nagbibigay ng pera, sige, sasambal ako sa fallen angel kasi may pera. Double kara!
maglingkod sa Wala. Wala makapaglingkod sa dalawang alahayam. Wala. O sa dalawang adawan. Hindi ka pwede mamangka sa dalawang ilog. Isa lang talaga. Buka-buka. Yan ang nangyari. Ngayon, ano nangyari dito? Subalit ngayon ay maligaya siya rito. Samantalang ikaw na may nagdurusa riyan. Rusa talaga pala. Ang pagdurusa natin sa lupa, samantala lang. Pero sa imperno, ang pagdurusa forever and ever. Ang kasiyahan mo dito, dahil puro kahanap ng pera, para masaya ka, makabili ka ng masarap na ulam, makabili ka ng bigas na masarap, na kukupandan. Pero kung matigo ka naman, doon ka na sa imperno. Angelika pa. Samantala lang yan dito ang kasiyahan mo. Sigurado pa. Yan ang nangyari kay mayaman. Kaya sabi rito, bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin. Kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta diyan at ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito. Doon sa third heaven, may pagitan ng bangin. Sa Hades at saka sa Paradise, may bangin. Ang taga-Hades hindi pwedeng makapunta sa Paraiso at ang taga-Paraiso hindi makapunta sa Hades. Bangin po ang pagitan, hindi kalawakan. Mga pastor ng naging Christian at saka mga bishop, ang doktrina nyo, kalawakan ang pagitan. Ang Hades sa ilalim ng lupa, ang mayaman sa ilalim ng lupa, yung Hades, akala nyo yun. Tapos si Lazaro nasa third heaven, anong pagitan? Kalawakan, hindi bangin. Gets nyo, mga pastor ng Christian? Tapos ang sinasamba nyo, tagapagligtas nyo, hindi nyo alam. Hayop yan, halimaw, butiki, kabayo, baboy, isda. Halimaw, si Leviathan niya, saka si Dagon. At may 8 pang fallen angel. Ituta lahat 10 fallen angel. 4 na hayop. Kasi ito kasi nabasa kasi sa Bible na Jesus. Kasi yung Bible mo, Satanic Bible yan. Fallen Angel Bible. Pupunta ka sa original Bible kung yan ba ang mabasa. Hindi yan mabasa. Hindi yan ang mabasa yung Jesus sa original Bible. Kasi ang letter G, nagsimula lang noong 1524. Na nilikha ni Gian Giorgio Treseno. Tapos doon kayo naniwala. Ay nako. Habag na habag kami sa inyo. Awang-awa kami sa inyo mga pastor na mga naging Christian. Actually, daughter churches kayo ng Roman Catholic. Sabi, wala kaming revolto, hindi kami daughter church ng Roman Catholic. Ano walang revolto? Yung cross na lagyan ng tila. Simbahan nyo may cross, may tila. Ang cross, symbolic po yan ng fallen angel. Ang tila, symbolic ng ahas. Idolatry po yan. Akala nyo idolatry tao na may figurang taong nakabayubay doon sa cross? Hindi yan. Sinabi ko sa inyo yan para magising kayo. Kung hindi kayo magising, doon na kayo magising sa final judgment, makikita nyo, kami, hindi na kayo makasumbat sa amin. Kasi nangugat ng liig ko sa kasasabi doon sa YouTube channel. Pero sadyang hindi kayo nakikinig. Ngayon, tuloy natin. There is no biblical evidence that purgatory is real. Wala talagang purgatorio. Kahit naman kayo born naging Christian, hindi naman kayo niwala purgatorio, okay yun. Pero, yung doktrina ninyo, doktrina pa rin, may halong doktrina sa Roman Catholic. Pangalawang punto, basa. Pwede bang bumalik ang patay dito sa sanlibutan? Pwede bang bumalik? Nabasa natin kanina. Pero tingnan natin dito. Lucas chapter 16, verse 27 to 31. Ngunit sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinapakiusap ko pong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa
Sumagot ang mayaman, hindi po sapat ang mga iyon. Ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila't tatalikuran ang kanilang mga kasalanan. Sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang sundin ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. So, hindi na talaga pwede ang patay na babalik dito sa lupa. Kasi kung pahintulutan sa isa yan, kay Lazaro, ang iba namang patay magreklamo, pabalikin din kami. Dahil ang bumaril sa akin, gusto kong gantihan siya. Ang isa naman, hindi, pabalikin mo rin ako. Dahil marami kong nangutang sa akin na hindi nagbayad, sisingilin ko. Yung mga palautang na hindi na marunong magbayad, sisingilin ko pag makabalik ko sa lupa. Pero hindi nga pwede kasi magkagulo. Pero itong mayaman, mabait ito eh. Sabi niya, kung hindi pwede makapunta si Lazaro dito para isawsaw ang dulo na kanyang daliri sa tubig upang palamigin aking dila, papuntahin na lang siya sa lupa, nandoon sa bahay ng aking ama, para babalahan sila, kasi may 5 pa akong kapatid doon na hindi sila makapunta dito sa dakong paghirap. Biro mo, ang mayaman tanggap na niya na siya na lang sa impyerno, basta yung 5 kapatid niya at saka tatay niya mapunta sa langit, huwag lang sa kanya. Naalala niya pa eh. No? Oo, naalaala. Pero hindi niya sinabi na, sige, magsama-sama lang kami, lugi ako ba? Ako naghirap, tapos sila doon sa langit. Di pare-pareho na lang kami dito sa lahat. Tingnan mo yung puso ng mayaman, mabait. Pero, mahabagin. Pero hindi nga dahil sa pamahabagin, sa mabuting gawa siya naligtas, kasi hindi niya kilala ang tunay na pangalan ng Creator at sa nagkatawang tao nga Creator, na si Yahweh Shai. Hindi niya kilala. At hindi rin siya elect before the foundation of the world. Yan. Ano nangyari ngayon? Wala. Bukya ang mayaman. Hindi nga pwede. Sabi ng mga doon, nandoon ang mga aklat, may Bible na doon. Nandusulat ni Moses, mga propeta. Yung original Bible, hindi yung Bible na corrupted na, doctorated na ng Vatican. Yan, tuloy tayo. John chapter 8, verse 47. Ang mula sa alahayam ay dumirinig ng mga salita ng alahayam. Subalit ayaw ninyong makinig sa akin, sapagkat kayo'y hindi mula sa alahayam. Ang palatandaan talaga na kung binhi ka ni alahayam, binhi ka ni Yahweh, makinig ka sa kanyang salita. Pero kung hindi kayo makinig, halata na hindi talaga kayo kay alahayam. Saan mo ba mapakinggan ang salita ni alahayam? Sa Bible na original ha? At dumalo ka sa gawain para mapakinggan mo ang sermon ng may nangangaral doon sa salita ni alahayam. Ngayon kung ayaw mo, wala akong panahon sa pagsimba kasi busy ako, naghanap ng pera lagi. Kasi marami akong utang na dapat bayaran. Tapos marami pa kong bilihin na gamot sa anak ko. At marami pa kong bibilihin na ulam na masarap. Kasi ayaw ko ng ulam na hindi masarap, hindi ko masayang kumain. Baka mangayayat ako. Maraming alibay. Ayaw ng tuldok. Maraming alibay. Kung anak ka talaga ni alahayam, makikinig ka sa kanyang salita. Saan mo man mapakinggan ang salita ni alahayam? Sa pangangaral doon sa pagsamba sa araw ng Sabat. Kasi kung Bible na doctorated basa mo, hindi salita ng alahayam yan, salita ng demonyo yan. So, maghanap ka talaga ng salita ng alahayam. Wala pa tayong Bible na nagawa ng 5 years from now pa, mangyari na yan. I-interpret pa natin. Biro mo ha, ang mula sa alahayam ay dumirinig sa mga salita ng alahayam. Subalit ayaw niyong makinig sa akin, sapagkat kayo hindi mula sa alahayam. Ayaw makinig.
na nagkataon lang pumunta dahil, uy, may shooting pala siya doon. Ano makasali ako? Aba, maraming paraan pag may ano pero pag walang isip. Nakalimutan na. Ang isa man na-imputize pa sa lolo niya na sa idolatry. Uy, Hindi na nagpakita ang maliit na mama. nabudol. Yan. Hindi talaga sa alahayam yun. Kung sa alahayam yun, makinig sa salita ng alahayam eh. Hanapin niya. Hanapin talaga niya. Kasi yun ang nakasulat, John 8:47. Hanapin ang espiritu Ang niya. mula sa alahayam ay dumirinig sa mga salita ng alahayam. Subalit ayaw niyong makinig sa aking sapagkat hindi mula sapagkat kayo'y hindi mula sa alahayam. Ang iba, nakinig lang kunwari. Kasi may 5 million na. Nakita na walang 5 million, di na nagpakita. Nanguli ran. Palikod na. Nalimot na. Kasi ang motibo, hindi naman sa salita ng alahayam talagang totoong motibo nila. Ay ibang motibo na makamundo na bagay. Pag wala na makamundong bagay ang gusto nila, di na. 300 million. Hindi, no? Tinding panluloko, 300 million bawat isa. Pwede kay pare. Kahit uli. Pambubudol yan, ang linaw na pambubudol. Meron bang 300 million. 300 million? Magbigay nun. Binubudol ang tao. Basa. John chapter 10, verse 26 to 28. Dadapwat hindi kayo nagsisampalataya, sapagkat hindi kayo sa aking mga tupa. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala. At sila'y nagsisisunod sa akin. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. At kailanmay, hindi sila malilipol. At hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Hindi talaga mawawala ang kaligtasan sa mga mga symbolic na tupa. Datapwat kayo'y datapwat hindi kayo nagsimpalataya sapagkat hindi kayo kabilang ng aking tupa. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y nakilala, at sila'y sumunod sa akin. Ang tupa talaga, bilang simbolikong tupa tayo, ay nakinig. Pero kung hindi tayo simbolikal na tupa, kundi kambing, hindi talaga makinig. Ngayon, bilang simbolo ng tupa tayong believer, ang promise talaga ay never lost salvation. Diyan lang magkatalo sa reward. Kung talagang very faithful ka sa Kanya, may mansion, may service vehicle pa na chariot of fire. Pero kung medyo tumatakilid ka, pero simbolo ka naman ng tupa dahil nakinig ka rin, ay sa parang maglalaro kayo sa mga hayop doon, sa mga unggoy, sa mga leon, sa mga tigre, at papakainin pa, may trabaho kayo doon. Samantala taga-mansion, higa-higa lang. Ang matindi yung taga-parang taga-bangkita. Kasi wala silang matinong damit, pero langit pa rin yun. Kaya lang, nagmukha silang mga polobe na sa bangkita. Tingin-tingin sila sa mansion, nasa bangkita sila, sa kilid ng mansion. Sayang, no? Wala akong mana dyan, no? Wala akong mana dito lang ako sa bangkita. Kasi ang ambisyon mo, pang langit lang, hindi pang reward na may mamanain sa langit. Okay lang sa'yo. Kahit walang mana, basta langit. O sige, bangkita. O parang. Sige, yan ang gusto mo eh. Pero dapat mansion at saka may service pa. Kung wala ka service, maglalakad ka. Yan.
Walang pagsisising na una, laging nasa huli. Pero ang ambisyon mo, hanggang langit ka lang, walang problema. Kahit wala kang mamanain doon, okay lang sa'yo. So yan. Sarap may higaan. Pangatlo, basa. Sino ang nananalangin para sa kaligtasan sa mga mahal sa buhay? Sino bang nalangin? Yung mga buhay ba nalangin para sa patay o ang patay nalangin para sa buhay? Patay. Basa. Ayun, talugan. Luke chapter 16 verse 27 to 28. Ngunit sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinapakiusap ko pong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama, sa aking 5 kapatid na lalaki. Sukuin po ninyo siya upang sila'y bigyang babala, upang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Biro mo ang patay ay nakikiusap na papuntahin si Lazaro. Siya ang nanalangin, nakikiusap sa kaligtasan sa buhay niyang kapatid. Hindi yon ang buhay na nanalangin para sa patay na mapuntag langit. Baliktad. Final destination na pag mamatay ka, pag langit, langit, pag impyerno, impyerno. Baliktad pala. Baliktad nga ang toro ng Roman Catholic eh. Patay. Tapos ito namang Christian din, maraming born again Christian, punta rin simenteryo. Nagdala din ng kandila, nagdala rin ng mga, suman, Tinapay. Ito. May nagdala pa ng gin, may nagdala red horse. ngayon, tuwang-tuwa ang mga palahubog, ang mga lasinggo. Pag alis doon sa nagdala, ay pupunta yung mga kukunin yon sa mga lasinggo. Sila mag-inuman. Yung lalaki, dalang sako. Kung pulot yung mga red horse, isa lagay sa sako, pati yung mga biskwit. May iwan pansyon. Mga very ignorant nga. Kasi, ang born again Christian o evangelical o Protestant, wala doktrina ninyo, doktrina pa rin ng Roman Catholic. The same sa Bible. Yung mga paganong selebrasyon. Nag-celebrate kayo ng Christmas, nag-celebrate kayo ng New Year. Pagano yan? Birthday. Valentine's Day, yung birthday. Wala. May Mr. Searchy, number 1, number 2, number 3. Pipiliin ng babae na Basa. magandang Mateo chapter 7 verse 21. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Adonai, Adonai, ay papasok sa kaharian ng langit. Ngunit ang mga nakakaalam lamang ng pangalan ng aking Ama na nasa langit. Original to Iba sa Babylonian Bible. Hindi lahat ang magsasabi sa akin, Adonai, Adonai, ay makapasok sa kaharian ng langit. Ngunit ang mga nakaalam lamang sa pangalan ng aking Amang nasa langit. ayun. Sila lang na tumatawag kay Yahweh Ah. ang makakapasok sa Ang langit. tinawag nila, Adonai, Adonai. Yung pangalan ng kanyang ama. Nasa langit. Pangalan. Anong pangalan? Yahweh. Yahweh. Malahayang lang mula. Hindi, Adonai kasi katong Ah. salos yan ng Basa. Para. Matthew chapter 5 verse 3. Mapalad ang mga hindi naniniwala sa ibang alahayam, maliban kay Yahweh lamang, sapagkat sila ay papasok sa kaharian ng langit. Sino makapasok sa kaharian ng langit? Ang nakakaalam sa pangalan Yahweh. ng alahayam na walang iba, si Yahweh lamang. Di ba? Mapalad ang mga hindi naniniwala sa ibang alahayam. Kasi may ibang alahayam Maliban kay Yahweh lamang, sapagkat sila ay papasok sa kaharian ng langit. Ngayon, si Yahweh, nagkatawang tao siya. Anong pangalan niya? Yahweh siya. Siya isang Basa. Isaiah chapter 42 verse 8. Ako si Yahweh, iyon ang
Hindi talaga ibibigay. Kailangan si Yahweh, pero ang iba namang Remnant Hebrew Israel, hindi mabanggit ang Yahweh nila. OHWH lang. Oo. NYHWH, para kay Yahweh yan eh. Anunnaki. Fallen angel. Kasi ang original ng Yahweh ay hindi Yahweh yan, hindi YHWH. Kasi ang YHWH, konsonan na lahat. Ang konsonan lahat, modern alphabet na yan, na Hebrew. Kasi ang original Hebrew alphabet ay mayroong katabing A. Abagada, hawa, saka, tayaka, lamana, saay, pa, tasak, warasata. Original na alphabet yan ng Hebrew. Pero ginawang modern, konsonan na lahat. Alep, Bet, Chimel, Dalet, He, Waw, Shein, Ket, Tijukab, Lamed, Mimnum, Samik, Ayin, Pi, Sadeko, Presintaw. Puro na konsonan. Kaya naging yun. YHWH na galing sa Yud, He, Waw, He. Ngayon, para mabasa, gumawa sila ng vowels na tinawag ng Nikod, na Kamats, Patak, Sigol, Kobot, Sorok, Shiba, maging A, I, E, O, O. Para mawala na itong Yahweh, mapalitan na. Yan ang purpose nila. Basa na si Yud Hiwawhe. Eh wala mang creator nga Yud Hiwawhe. Basa. Gawa chapter 4, verse 12. Ang kaligtasan ay matatagpuan lamang kay Yahweh Shai. Sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan ang ibinigay ng alahayam para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Yung nagkatawang tao si Yahweh, siya si Yahweh Shai. That's why si Doktor, si sacerdote, pag maglagay siya dito, capital letter lahat, Yahweh, tapos idugtong ang Yahweh sa gisiparit niya. Nakita niyo sa GC? Kasi alam niya nga si Yahweh na siya ay nagkatawang tao. Tingnan mo sa GC, si Doktor, yung Doktor na natin dito, Yahweh, may H doon, tapos iba niya, may pagitan, may space, tapos siya'y. Salvation. Dahil alam niya, yung siya'y, nagkatawang tao, Savior yang siya'y. Sinong Savior? Si Yahweh nga, salvation. Na, yung Yahweh siya'y, siya si Yahweh yun. Ang iba naman, hindi, galing sa busom yan. Doktrina yan. Yung tigok ng ng debatidor. Siano. So, Mag-anak ni si Yahweh, nagkatawang tao, Yahweh siya'y. Hindi yung Yahweh tapos Yahushua. May iba Yahweh tapos Yahushua. Yahweh ang ama, Yahushua ang anak. Meron pang isa, si Yahoo. Yaho. Parang, Yaho. Ano ba yan? Tapos Yahuwah. Yahusha. Mayroon pang Yahweh. Ang Yahuwah, mayroong Yahweh. Yung dato niya, ro spelling pa. Instead na ang dato, yu ang dulo, o. Di talaga maingat sa spelling Ayan. Yung Yahweh, di ba? Sabi rito, what does the Hebrew name Yahweh Shai means? Ano bang ibig sabihin ng Yahweh Shai sa Hebrew? Ano bang ibig sabihin? According to a user from United Kingdom, the name Yahweh Shai is of Hebrew origin niya Hebrew, and means Yahweh is salvation. Si Yahweh ang kaligtasan. Dahil si Yahweh ang nagkatawang tao. Pero yung isa, sabi niya, Ya is excess. Siya'y daw. Ano yung sabi niya? Nag-iba sa definition. Mali yan yung iya, Yahweh talaga yan Yung siya'y lang na iba salvation. Kasi nangungopya siya sa mga sinumpang tribe of Judah Tribe of Levi at saka tribe of Benjamin. Yan ang definition doon sa kanila Hindi pa man niya mabago. Nandun pa rin nakaukit. Sabi ko, naniwala ka sa mga sinumpa. Hindi nga sila nabigyan ng tamang pagkaintindi. Kasi sinumpa nga ang mga kalululuhan nila. Sila nagpapatay kay Yahweh siya, yung mga Hudyo na yan. Ang Hudyo, 3 tribo. Tinawag sila Hudyo, tribe of Judah. Pero ang kasama doon, tribe of Levi at saka tribe of Benjamin.
silang tatlo, naging tribe of Judah ang tawag. Mga Hudyo sila. Si Mardokai, anong tawes? Hudyo des Mardokai. Tanungin yung tiyo ni Queen, Esther. Tribe of Benjamin siya eh. Si Pablo, ganun din. Tribe of Benjamin. Pero sabi niya, Hudyo ako. Kasi ang tribe of Benjamin, tribe of Levi, at tribe of Judah, ang tawag na Hudyo na sila. Jewish. Kasi under sila ni Jeroboam na anak ni King Solomon. Na-divided kasi si King Solomon ay double kara. Nagsimba kay Yahweh, nagsimba rin kay Baal, nagsimba kay Astarte. Dahil sa asawa, nadadala siya. Naglambi sa pagawaan mo kami simbahan kay Baal. Pinagawaan simbahan. Pagkatapos, yung inauguration, nag-attend si Solomon doon kay Baal. Tapos yung isang asawa naman kay Astarte. Kaya ba, nako, wala talaga. That's why nagalit si Yahweh, hindi ka katulad siyang ama na si Haring David. That's why divided ang kingdom ng Israel. Tribe of Judah and tribe of Israel. Kingdom of Israel and kingdom of Judah. Divided. Pangalawa lang nga pala si Solomon na matalino sa buong kasaysayan. Siya ang una. Ang una si Kainan. Matalino si Kainan. Pangalawa lang matalino si King Solomon. Si Kainan ang matalino. Pero sino si Kainan? May evil spirit din nandoon sa kanya. Tingnan mo. May mga demons din pala sa kanya. May demons din eh. Yan. Awit na tayo, Pusong Dalisay. Pusong dalisay ang aking nais, nga likhain alahayang para sa akin. One more time. Pusong dalisay ang aking nais, nga likhain ni alahayang para sa akin. Isang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tumitibok na ika'y parang alam. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Yahweh siya. One more time, Pusong Dalisay. Dalisay ang aking nais, nga likhain ni alahayang para sa akin. Isang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tumitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Yahweh siya'y. Ay, halalawaya, halalawaya, purihin ka ba Yahweh? Basa masyayak Yahweh siya'y, basa maraw kakada. Tayo po'y manalangin with Pastor Richard. O Yahweh, aming tunay na alahayam, sa iyo ang papuri, pagsamba, pagdakila at pagluwalhati. Ikaw ang banal at dakila, walang katulad at walang kapantay. Ikaw ang lumikha ng langit at lupa. Sa iyo ang karangalan at patuloy namin itong binibigay sa iyo sa matagal na panahong nawala. Sa buhay namin, nakilala namin ay pangalang iba at hindi sa inyo. Purihin ka dahil hindi nilingid sa amin ngayon na muli ay ikaw ay aming makilala, O Yahweh. Sambahin ka at patuloy ka naming dinadakila sa pamamagitan ni Masayak Yahweh Shai. Ang iyong pagpapala ay patuloy na sumagana sa lahat ng mga pinili at masumpungan ng kanilang mga diwa ang banal mong pangalan ay muli nilang makilala, O Yahweh. Sapagkat sinabi mo sa aklat ni Mateo,
na ang mapupunta sa iyong kaharian ay yung tumatawag sa tunay na pangalan ng aming Ama na nasa langit. Walang iba kundi ang pangalang Yahweh, ang banal na pangalang matagal ng panahon na nakatala sa tunay at orihinal na Bibliyang Hebro. Aba Yahweh sa mga panahong ito, katulad ng aming malimit na hingiin sa iyo sa aming mga personal na panalangin, buksan po ninyo ang diwa ng lahat ng mga naligaw na remnant na makilala kanila sa mga araw at oras na ito. Hindi lang sila kundi ang aming mga mahal sa buhay. Kung sila man ay mga kabilang sa iyong mga pinili, purihin ang iyong pangalan sa buhay nila. Sa inyo po namin hinihingi ito, aming Yahweh, dahil kayo po ang may kontrol ng lahat. Kayo po ang may kapahintulutan ng lahat. Kayo po ang mayroong kahabagang higit sa lahat. Kayo po ang patuloy na naglaan ng lugar para sa lahat ng iyong hinirang. O sambahin ang iyong nag-iisang banal na pangalan. Yahweh siya'y naming tagapagligtas. O banal na raw kakadas. Ipinagkakatiwala namin sa inyo ang lahat. Ipinaubaya namin sa inyo ang lahat sa mabilis na proseso ng pagkakilala nila sa inyo. Salamat sa iyong katuwiran, salamat sa iyong mga salita na aming napag-aralan sa araw na ito. Naway magdaan ito ng pagbubukas, ng diwa at pangunawa ng lahat ng mga remnant. Purihin ka, luwalatiin ka sa pangalan ni Mashiach Yahushua, Yaman. Apa Yahweh, siya Yahweh, ang may likha ng ating buhay.